Code Blue! Code Blue! Room 302! Kailangan ng tulong dito? Dali! Ang sigaw na yon ang pumunit sa panandaliang katahimikan ng hallway. Para itong isang kidlat na gumising sa bawat himaymay ng pagkatao ni Kian. Sa isang iglap, ang pagod na kanina pa bumabayo sa kanyang mga binti at balikat ay biglang naglaho. Pinalitan ito ng purong adrenaline. Tumakbo siya. Bawat hakbang ay may bigat, bawat paghinga ay may layunin. Ang isip niya ay lumilipat mula sa checklist ng mga dapat gawin. Ang crash cart, ang defibrillator, ang mga gamot. Pagpasok niya sa kwarto 302, ang tumambad sa kanya ay ang eksenang paulit-ulit na niyang napapanaginipan. Isang pamilyang umiiyak sa sulok, isang doktor na sumisigaw ng mga utos, at ang walang tigil, nakakabinging tunog ng flatline mula sa heart monitor. 1, 2, 3, clear! Naramdaman ni Kian ang pagyanig ng sahig ng gamitin ng defibrillator. 1, 2, 3 beses. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Ang bawat pagtibok ng sarili niyang puso ay isang paalala ng pusong sinusubukan nilang buhayin. At pagkatapos, isang milagro. Isang mahinang blip. Sinundan ng isa pa. At isa pa. Ang nakakabinging tunog ng kamatayan ay napalitan ng mabagal, ngunit tuloy-tuloy na ritmo ng buhay. Isang buntong hininga ng tagumpay, ang kumawala sa lahat. Ngunit habang pinapanood ni Kian ang doktor na kinakausap ang nagpapasalamat na pamilya, doon niya naramdaman ang tunay na kabayaran ng milagro. Ang adrenaline ay unti-unting umagos palabas ng kanyang sistema at ang bumalik ay isang alon ng pagod na mas matindi pa kaysa kanina. Isang pagod na hindi lang pisikal, kundi pagod na umaabot hanggang sa kanyang kaluluwa. Ito ang buhay niya. Isang walang katapusang siklo ng pagliligtas ng buhay ng iba, habang ang sarili niyang buhay ay tila unti-unting nauubos. Makalipas ang isang oras, nakaupo na si Kian sa loob ng isang siksikang jeep. Ang amoy ng pawis at usok ay humahalo sa mainit na hangin ng hapon. Nakasandal ang kanyang ulo sa malamig na bakal na bintana. Pinipilit na huwag ipikit ang mga mata. Isang sahod na naman ang dumaan. Isang sahod na halos kalahati ay napunta na agad sa bayarin sa kuryente, tubig, at sa maliit na apartment na tinitirhan niya kasama ang kanyang nakababatang kapatid. Ang natitira ay kailangang pagkasyahin para sa pagkain, pamasahe, at sa mga gamot ng kanilang ina sa probinsya. Napabuntong hininga siya. Kailan kaya darating ang araw na makakahinga siya ng maluwag? Sa gitna ng kanyang pag-iisip, isang matandang babae ang sumakay. Hirap na bitbit ang isang bayong ng mga gulay. Walang sino man ang gumalaw para magbigay ng upuan. Lahat ay pagod. Lahat ay may sariling iniisip. Ngunit isang lalaki na tahimik na nakaupo sa tapat niya ang biglang tumayo. "Dito na po kayo, Nay," sabi nito sa mahinang boses. Napatingin si Kian sa kanya. Simple lang ang suot nito, isang puting t-shirt at maong na pantalon. Hindi ito gwapo sa paraan na mapapalingon ka, pero meron sa kanyang mga mata na nakakuha ng atensyon niya. Malungkot ang mga yon, malalim, na para bang may pasan-pasan itong problema na mas mabigat pa sa daladalang bayong ng matanda. Ngumiti ang matanda at nagpasalamat. Ang lalaki naman ay pumwesto malapit sa estribo, nakahawak ng mahigpit sa bakal na hawakan. Nagtama ang kanilang mga mata sa isang saglit. Isang mabilis na ngiti ang binigay nito sa kanya bago ito umiwas ng tingin. Naramdaman ni Kian ang bahagyang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ewan niya kung bakit. Bayad po. Kinuha ni Kian ang kanyang wallet mula sa bulsa. Ngunit sa kanyang pagmamadali at pagod, dumulas ito mula sa kanyang mga kamay at nahulog sa sahig ng jeep. Gumulong ito at huminto malapit sa paanan ng misteryosong lalaki. Agad itong yumuko para kunin iyon. Pag-abot nito sa kanya,
Ang kanilang mga daliri ay nagdikit. Isang kuryente, mahina ngunit sapat na para maramdaman niya ang gumapang sa kanyang braso. "Salamat," sabi ni Kian, medyo nahihiya. "Walang anuman," sagot nito. Ang boses niya ay kalmado at malumanay, isang kaibahan sa ingay ng kalsada. Bumaba ito sa isang kanto na hindi pamilyar sa kanya. Habang papalayo ang jeep, nakita niya itong naglalakad. Ang mga balikat nito ay tila may dinadalang kabigatan. Napaisip siya. Sino kaya siya? Ano kaya ang kwento niya? Pero mabilis din niyang iwinaksi ang isiping iyon. Isa lamang siyang estranghero. Isang panandaliang distraksyon sa kanyang magulong buhay. Nang makarating sa ospital para kunin ang naiwan niyang gamit, dumaan siya sa hallway ng intensive care unit. Tahimik ang lugar na yon. Tanging ang mahinang tunog ng mga makina ang maririnig. At doon, sa harap ng isang salaming bintana ng isa sa mga kwarto, nakita niya ito. Ang lalaki mula sa jeep. Nakatayo siyang mag-isa. Nakatingin sa loob ng kwarto na may ekspresyong puno ng pag-aalala at lungkot. Ang parehong lungkot na nakita niya sa mga mata nito kanina, pero ngayon, mas malinaw, mas masakit. Napatigil si Kian sa kanyang kinatatayuan, nagtatago sa isang sulok kung saan hindi siya makikita. Ang puso niya ay biglang nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Hindi siya isang ordinaryong estranghero, hindi ito isang nagkataon lang. Sino siya? At bakit siya narito, sa pinakamalungkot na lugar sa buong ospital? Ilang sandali lang matapos niyang maramdaman na tila may nakatingin sa kanya, lumingon si Denver. Ngunit wala siyang nakita, kundi ang pamilyar na tahimik na hallway ng ICU. Marahil ay guni-guni niya lang. Ibinalik niya ang kanyang tingin sa loob ng kwarto sa taong pinakamahalaga sa buhay niya. Nakahiga doon si Lolo Miguel, ang kanyang lolo, ang nag-iisang pamilyang natitira sa kanya. Napapalibutan ito ng mga makina na siyang tumutulong dito para mabuhay. Ang bawat mahinang tunog mula sa mga aparatong iyon ay tila isang punyal na tumutusok sa puso ni Denver. Sa labas ng ospital na ito, siya si Denver Alcantara, ang CEO ng Alcantara Holdings, isang pangalan na katumbas ng kapangyarihan at kayamanan. Isang pangalan na binabantayan ng lahat, kinaiinggitan ng marami, at sinusubukang gamitin ng halos lahat ng nakakakilala sa kanya. Napapikit siya ng mariin. Naalala niya si Cassandra, ang huli niyang nobya. Akala niya ay totoo ito. Akala niya ay minahal siya nito. Ngunit sa huli, nalaman niyang ang minahal lang pala nito ay ang kanyang apelyido at ang laman ng kanyang bank account. Mula noon, nagtayo siya ng pader sa paligid niya. Isang pader na napakataas at napakatibay. Kaya naman dito sa ospital, mas pinili niyang maging si Denver lang. Isang simpleng apo na nag-aalala para sa kanyang lolo. Walang nakakakilala sa kanya dito. Walang yumuyuko. Walang mga pekeng ngiti. At sa katahimikang yon, nakahanap siya ng kapayapaan. At sa kapayapaang yon, nakita niya si Kian. Ang babae mula sa jeep, ang nurse na nag-aalaga sa kanyang lolo. Sinadya niyang alamin ang schedule nito. Bawat araw, bago o pagkatapos ng shift nito, gumagawa siya ng paraan para makita ito. Kahit sa maikling sandali lang, kinabukasan, nakikita niya itong pagod na nakaupo sa kantin ng ospital, hawak ang isang tasang kape. Ito na ang pagkakataon niya. Bumili siya ng 2 slice ng cake at isa pang kape bago lumapit sa lamesa nito. "Miss, pwedeng makiupo?" Tanongin niya. Sinisikap na maging kalmado ang kanyang boses. Nag-angat ito ng tingin at nakita niya ang bahagyang gulat sa mga mata nito. "Ikaw, yung sa jeep." Tumango si Denver at ngumiti. "Ako nga, Denver." "Kian," sagot nito, medyo nag-aalinlangan pa rin. Inilapag niya ang daladala sa lamesa. "Para sa'yo,
Mukhang kailangan mo ng energy. Tinitigan yon ni Keen pagkatapos ay tumingin sa kanya. Salamat, pero hindi mo kailangang gawin to. Gusto ko. Mabilis niyang sagot. Bilang pasasalamat na rin sa pag-aalaga mo sa mga pasyente dito, kasama na ang lolo ko. Doon tila kumalma ang ekspresyon nito. Nakita niya ang pagod sa mga mata nito, pero meron ding determinasyon. Nagkwentuhan sila. Mga simpleng bagay lang. Ang traffic, ang panahon, ang hirap ng trabaho bilang nurse. Sa bawat sagot ni Ken, mas lalo siyang humahanga. Walang arte, walang pagkukunwari. Totoo. Sa mga sumunod na araw, naging rutine na nila yon. Minsan, sa kantin. Minsan, naglalakad sa hallway. Habang tumatagal, mas marami siyang nalalaman tungkol dito. Nalaman niyang mag-isa itong sumusuporta sa pag-aral ng kapatid nito. Nalaman niyang nangungupahan lang ito sa isang maliit na apartment. Nalaman niyang ang bawat sentimo na kinikita nito ay mayroon ng patutunguhan. Isang hapon, habang nagpapanggap na nagbabasa ng libro sa waiting area, narinig niya ang pag-uusap nito sa cellphone sa hindi kalayuan. Pasensya ka na, bunso. Medyo gipit pa si ate ngayon. Oo, alam ko malapit na ang enrollment. Gagawa ako ng paraan. Pangako. Nang ibaba nito ang telepono, nakita ni Denver kung paano ito napabuntong hininga. Isang buntong hininga na puno ng bigat at pag-aalala. Nakita niya kung paano nito ipinilig ang ulo, tila pinipilit na alisin ang problema, at muling nangumiti bago bumalik sa trabaho. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Denver ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Isang matinding pagnanais na tumulong. Isang pagnanais na alisin ang bigat na dinadala nito. Kaya niyang bayaran ang tuition ng kapatid nito. Kaya niyang bilhin ang buong universidad kung gugustuhin niya. Pero alam niyang hindi iyon ang kailangan ni Kian. Kung gagawin niya iyon, itutulak siya nito palayo. Masisira ang tiwalang unti-unti niyang binubuo. Hindi. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Isang paraan na hindi nito malalaman na galing sa kanya. Nang gabing iyon, habang pauwi na si Kian, pinanood niya ito mula sa dilim ng parking lot. Pinanood niya ang bawat pagod na hakbang nito. Nagtatalo ang isip niya. Dapat ba siyang lumayo? Dapat ba niyang protektahan ang kanyang sarili? At ang katahimikang natagpuan niya, ang pagpasok sa mundo ni Kian ay nangangahulugan ng panganib. Ang panganib na malaman nito kung sino talaga siya. Ngunit habang pinapanood niya itong naglalakad palayo, alam na niya ang sagot. Para sa isang pagkakataon na makasama ang isang taong totoo, handa siyang sumugal. Ilang araw ang lumipas na puno ng alalahanin. Ang papalapit na enrollment ng kapatid niyang si Leo ang laging laman ng isip ni Kian sa bawat paggising niya sa umaga. At bago siya matulog sa gabi, nag-apply na siya para sa salary loan pero mukhang matatagalan pa bago ito maaprubahan. Ang bawat pagod niya sa ospital ay tila doble ang bigat dahil sa problemang ito. Sa gitna ng lahat ng ito, si Denver ang naging panandalian niyang takas. Ang kanilang mga simpleng pag-uusap sa kantin ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Ang presensya nito ay tila isang calming balm sa kanyang nag-aalalang puso. Pero hanggang doon lang iyon. Alam niya sa sarili niya na hindi niya pwedeng hayaan ang sarili niyang umasa o mahulog sa isang taong halos ngayon niya lang nakilala. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng gamit para umuwi, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang tawag mula kay Leo. Kinabahan siya. Hello, bunso? Napatawag ka? Bungad niya. Pinipilit na maging masigla ang boses. Ate Kian, hindi ka maniniwala. Ang sigaw ni Leo sa kabilang linya ay puno ng tuwa. Napakalakas nito na halos kailangan niyang ilayo ang telepono sa kanyang tainga. Ano yung nangyari? Dahan-dahan lang. Yung tuition ko. Bayad na. Buong semester ate. Bayad na.
Napatigil si Kin. Ano? Paano nangyari yun? Baka nagkamali ka lang. Hindi ate. Pumunta ako sa accounting office kanina para makiusap kung pwedeng installment. Tapos sinabi nila na may isang anonymous benefactor daw na nagbayad para sa akin. Isang scholarship grant daw ate. Ang galing. Natulala si Kin. Anonymous benefactor? Scholarship grant? Parang isang himala. Isang himala na napaka-imposibleng mangyari. Isa lang ang pumasok sa isip niya. Denver. Kinabukasan hinanap niya ito. Nakita niya itong nakaupo sa paborito nitong pwesto sa waiting area, nagbabasa ng libro. Nilapitan niya ito, ang puso niya'y kumakabog. Denver, pwede ba tayong mag-usap? Seryoso niyang tanong. Nag-angat ito ng tingin mula sa libro at nang makita ang kanyang ekspresyon, agad itong tumango at sumunod sa kanya sa isang mas pribadong lugar sa garden ng ospital. Ikaw ba? Diretsahan niyang tanong. Walang paligoy-ligoy. Kumunot ang noo nito. Ako ba ang ano? Ikaw ba ang nagbayad ng tuition ng kapatid ko? Nakita niya ang bahagyang pagbabago sa mga mata nito. Isang kislap na agad ding nawala. Pero sapat na yon para sa kanya. Umiling ito. Kean, hindi ko alam ang sinasabi mo. Bakit ko naman gagawin yon? Dahil narinig mo akong kausap siya sa telepono noong isang araw. Giit niya. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata, naghahanap ng anumang senyales ng pagsisinungaling. Denver, ayokong maging mangmang. Napakalaking koinsidensya naman yata. Hindi ito umimik agad. Tumingin lang ito sa kanya at sa pagkakataong yun, wala siyang nakitang pagmamayabang o awa. Ang nakita niya ay sinseridad. Makinig ka, Kean, malumanay nitong sabi. Kung sino man ang tumulong sa kapatid mo, ang mahalaga ay nabigyan siya ng pagkakataong makapag-aral. Hindi ba't yun naman ang importante? May mga tao talaga sa mundo na tumutulong ng hindi naghihintay ng kapalit. Siguro, isa ka lang sa mga maswerteng natulungan. Ang paraan ng pagsasalita nito, ang kawalan ng pag-amin, ang pagbibigay diin nito sa kabutihan ng iba. Iyon ang nagpatigil sa kanya. Hindi siya nito inamin, pero hindi rin siya nito pinagmukhang tanga. Binigyan siya nito ng espasyo para sa kanyang pride. Pinaramdam nito sa kanya na ang tulong na dumating ay isang biyaya, hindi isang limos. Sa sandaling iyon, ang pader na matagal na niyang itinatayo sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang gumuho. Napabuntong hininga siya, isang buntong hininga na nagpakawala sa lahat ng tensyon sa kanyang katawan. Salamat, mahina niyang sabi. Hindi niya sinabi kung para saan ang pasasalamat na yon, pero alam niyang naiintindihan nito. Ngumiti si Denver, isang ngiti na nagpaliwanag sa buong paligid. So, kung tapos ka nang mag-imbestiga sa akin, Detective Kean, baka naman pwede na kitang yayain mag-dinner bukas ng gabi bilang selebrasyon para sa kapatid mo. Natawa si Kian ng bahagya. Ang bigat sa kanyang dibdib ay biglang gumaan. Sa unang pagkakataon, pinili niyang huwag mag-isip. Pinili niyang huwag mag-alala. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagtipa ng isang maikling mensahe. Kian, sige, bukas ng gabi. Ipinakita niya rito ang screen. Nakita niya kung paano lumawak ang ngiti nito. Sa kabilang banda ng lungsod, sa loob ng isang marangyang opisina, si Jay Alcaraz ay galit na nakatingin sa mga litratong nasa ibabaw ng kanyang mesa. Mga litratong kuha mula sa malayo. Mga litrato ni Denver Alcantara na masayang kausap ang isang simpleng nurse sa garden ng isang ospital. Denver! 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 Bulong ni Jay sa sarili habang ang kanyang mga kamay ay kumuyom sa galit. Akala mo ba matatatakasan mo ako? Nahanap ko na rin ang kahinaan mo. Isang nangiting malupit ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang laro ay nagsisimula pa lamang. Sa buong buhay ni Kian, hindi siya kailanman naging girly.
Ang kanyang mga damit ay simple at praktikal. Ang kanyang sapatos ay laging flat dahil sa dami ng tinatakbo niya sa ospital. Ngunit ngayong gabi, habang nakatayo siya sa harap ng maliit niyang salamin, hindi niya maiwasang hindi kabahan. Pinili niya ang kanyang pinakamagandang damit, isang simpleng floral dress na minsan niya lang naisuot. Inilugay niya ang kanyang buhok. Naglagay siya ng kaunting pulbos at lip tint. Simple lang, pero para sa kanya, ito na ang pinaka-espesyal na paghahandang ginawa niya. Nang marinig niya ang katok sa pinto, tila huminto ang kanyang paghinga. Pagbukas niya, naroon si Denver. Nakasuot ito ng isang simpleng polo shirt at slacks. Walang marangya. Walang nakakasilaw. Siya pa rin ang Denver na nakilala niya. Ngunit ang ngamoang ngiti nito nang makita siya ay sapat na para maramdaman ni Keen na siya na ang pinakamagandang babae sa buong mundo. "Handa ka na?" tanong nito. Ang mga mata ay may kislap. Tumangulang si Kian, hindi makapagsalita. Inaasahan niyang isang mamahaling sasakyan ang magsusundo sa kanya. Isang bagay na magpapatunay sa kanyang mga hinala. Ngunit ang dinala ni Denver ay isang ordinaryong sedan. Malinis at maayos pero normal. Isang sasakyan na hindi iisipin ng sino man na pag-aari ng isang milyonaryo. Nakahinga siya ng maluwag. Marahil, nagkamali lang talaga siya ng hinala. Dinala siya ni Denver sa isang maliit na restaurant na may hardin. Hindi ito sikat, hindi ito marangya, pero napakaginhawa ng pakiramdam. Umupo sila sa isang lamesa sa ilalim ng mga bituin na may maliit na kandila sa gitna. Ang kanilang usapan ay dumaloy ng natural. Nagkwento si Kian tungkol sa pangarap niyang maging isang head nurse balang araw. Nagkwento si Denver tungkol sa lolo niya, kung paano siya nito pinalaki at tinuruan tungkol sa simpleng pamumuhay. Sa bawat tawa, sa bawat ngiti, naramdaman ni Kian na unti-unti siyang nahuhulog. Ang Denver na kaharap niya ay hindi lang isang misteryosong lalaki mula sa jeep. Siya ay mabait, maalalahanin at nakikinig. Nakikinig ito sa paraan na parang ang bawat salita niya ay mahalaga. Pakiramdam niya ay nasa isang panaginip siya. Habang nagkukwentuhan sila, inabot ni Denver ang isang platito ng dessert sa gitna ng lamesa. Sa pag-abot nito, ang kanyang kamay ay bahagyang dumampi sa kamay ni Kian. Ang pamilyar na kuryenteng yon ay muling gumapang sa kanyang balat. Ngunit sa pagkakataong yon, may ibang napansin si Kian. Sa kanyang wrist, may suot itong relo. Simple lang ang disenyo nito, hindi magarbo. Ngunit ang manipis nitong case at ang paraan ng pagkinang nito sa ilalim ng ilaw ng kandila ay nagsasabing hindi ito ordinaryo. Ito ay mukhang mamahalin. Yung tipo ng relo na nakikita niya lang sa mga billboard sa EDSA na minomodelo ng mga international celebrity. Biglang nawala ang nangiti sa kanyang labi. Hindi ito tugma. Ang relong iyon ay hindi tugma sa simpleng polo shirt, sa ordinaryong sasakyan, at sa kwento niya tungkol sa simpleng pamumuhay. Sinubukan niyang ipagsawalang bahala iyon. Baka naman bigay lang. Baka mana. Nang matapos silang kumain at handa nang umalis, isang lalaking naka-uniforme, marahil ang manager ng restaurant, ang nagmamadaling lumapit sa kanilang lamesa. "Sir Denver?" sabi nito, bahagyang nakayuko at puno ng paggalang. "Is everything to your satisfaction, sir?" Napatigil si Keen. Ang pagtawag nito ng sir ay hindi pangkaraniwan. Mayroon itong bigat. Mayroon itong paggalang na ibinibigay sa isang taong may mataas na katungkulan. Tumangulang si Denver. "Everything was great, Miguel. Thank you." "Of course, sir. It is our honor to have you." Ang manager ay hindi man lang tumingin kay Keen. Ang buong atensyon nito ay na kay Denver. Habang naglalakad sila palabas, ang isip ni Keen ay puno na ng tanong. Ang masayang pakiramdam kanina ay napalitan ng isang malamig na pagdududa. Pagsakay nila sa kotse, ang dating komportableng katahimikan ay naging isang katahimikan na puno ng tensyon. Hindi na siya makatingin
ng diretso kay Denver. Pinagsasama-sama niya ang lahat sa kanyang isip. Ang bayad na tuition, ang mamahaling relo, ang pagtrato ng manager. May mali. Isang malaking piraso ng puzzle ang nawawala. Hindi na niya natiis. Habang huminto sila sa isang traffic light, sa gitna ng dilim ng gabi, nilakasan niya ang kanyang loob. Tumingin siya rito. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit matatag. Denver. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay malumanay pa rin. Bakit, Kian? Huminga siya ng malalim. Ang trabaho mo, ano ba talaga? Ang tanong ni Kian ay tumama kay Denver na parang isang malakas na suntok sa sikmura. Ito na. Ito na ang sandaling pinakakinatatakutan ni siya. Ang ilaw mula sa traffic light ay nagkulay berde. Umandar ang mga sasakyan sa paligid nila. Ngunit si Denver ay nanatiling nakahinto. Tila ang buong mundo ay nagpatuloy, habang sila ni Kian ay naiwan sa loob ng isang bula ng katahimikan at nagbabantang katotohanan. Paano niya sasagutin iyon? Anong mga salita ang gagamitin niya para ipaliwanag ang pader na itinayo niya sa pagitan nilang dalawa? Kian, ako. Nagsimula siya, ngunit ang mga salita ay tila ayaw lumabas. Ang bawat kasinungalingan na binuo niya, gaano man kaliit, ay nagtipon-tipon ngayon para sakalin siya. Bago pa man siya makahanap ng tamang sasabihin, isang itim na luxury car ang huminto sa tabi nila. Bumukas ang bintana nito at mula sa loob, isang pamilyar na mukha ang ngumiti sa kanya. Isang ngiti na kasing lamig ng yelo. Si Jay Alcaraz, ang kanyang mortal na kaaway sa mundo ng korporasyon. Well. Denver Alcantara. Small world, isn't it? Ang boses ni Jay ay malakas at puno ng panunuya. Sadyang ipinaririnig sa lahat. Naramdaman ni Denver na nanigas si Kian sa tabi niya. Ang pangalang Alcantara ay umalingaw-ngaw sa loob ng kanilang maliit na sasakyan. What a coincidence to see the great CEO of Alcantara Holdings driving this humble car. Pagpapatuloy ni Jay, ang mga mata ay lumipat mula kay Denver patungo kay Kian. Isang tingin na puno ng pekeng awa. Enjoying a simple night out with a simple girl. Naramdaman ni Denver ang pag-akyat ng galit sa kanyang dibdib. Ang ginagawa ni Jay ay hindi lang isang pang-iinsulto. Ito ay isang kalkuladong pag-atake. Jay, get lost, marin niyang sabi. Ang boses ay mababa at puno ng babala. Ngunit si Jay ay tumawa lang. Bakit ka nagagalit, Denver? I'm just stating facts. You're the king of the Alcantara Empire. Bakit mo itatago yan? Unless mayroon kang tinataguan? Muli itong tumingin kay Kian. Miss, I hope you know who you're with. This man can buy this entire street if he wants to. Isang busina mula sa likuran ang nagpabalik kay Denver sa realidad. Kailangan nilang umalis. Mabilis niyang pinaandar ang sasakyan, nilagpasan ang kotse ni Jay at lumiko sa unang kanto na nakita niya. Ngunit huli na ang lahat. Ang pinsala ay nagawa na. Huminto siya sa isang madilim na bahagi ng kalsada. Nang lumingon siya kay Kian, ang nakita niya ay isang mukha na hindi niya makakalimutan. Ang Kian, na masayahin at puno ng buhay kanina, sa restaurant ay wala na. Ang kaharap niya ngayon ay isang estranghero. Ang mga mata nito ay nanlalaki sa gulat, puno ng kalituhan, at higit sa lahat, puno ng sakit. Tila isang salaming nabasag, at ang bawat piraso ay sumasalamin sa kasinungalingang ibinigay niya. Kian, makinig ka sa akin. Pakiusap niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ngunit si Kian ay umiling lang, dahan-dahan. Tila hindi pa rin lubusang tanggap ng kanyang isip ang nangyari. Alcantara. Bulong nito, ang pangalan ay tila isang lason sa kanyang dila. Katulad ng Alcantara Tower sa Makati? Ng Alcantara Malls? Hindi na makasagot si Denver. Ang kanyang katahimikan
ay ang kanyang pag-amin. CEO, pagpapatuloy ni Kian, ang boses ay nagsisimula ng manginig. Kaya pala, ang relo, ang manager, ang tuition ng kapatid ko. Ang bawat piraso ng puzzle ay nagkabit-kabit sa isip nito at ang nabuong larawan ay isang malaking panloloko. Bakit ay tanong nito at sa pagkakataong ito, tumingin ito ng diretso sa kanya. Ang sakit sa mga mata nito ay napalitan ng galit. Bakit ka nagsinungaling sa akin, Denver? Dahil natatakot ako. Amin niya. Ang kanyang sariling pader ay gumuho na rin. Natatakot ako na kapag nalaman mo, iba na ang magiging tingin mo sa akin. Natatakot ako na baka ang makita mo lang ay ang pera, hindi ako. Pero ang kanyang paliwanag ay tila hangin lang na dumaan. Para kay Kian, ang tanging malinaw ay ang katotohanang niloko siya. Binuksan nito ang pinto ng kotse. Kian, saan ka pupunta? Sandali. Huwag mo akong susundan, sabi nito. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Hindi ito lumingon. Hindi ito tumingin sa kanya. Bumaba ito ng sasakyan at nagsimulang maglakad palayo. Palayo sa kanya. Palayo sa kasinungalingang binuo niya. Naiwan si Denver sa loob ng kotse, mag-isa. Pinanood niya ang anino ni Kian na unti-unting nilalamon ng dilim ng gabi. Sa isang iglap, nawala ang lahat. Ang tiwala, ang nangiti, ang pag-asa. Ang babaeng sa wakas ay nagpatibok muli ng kanyang puso ay tumakbo palayo at alam ni Denver na siya at siya lamang ang may kasalanan. Hindi alam ni Kian kung paano siya nakauwi. Ang kanyang mga binti ay tila may sariling isip. Naglalakad sa mga pamilyar na kalye habang ang kanyang utak ay nananatiling blanko, paralisado sa katotohanang sumampal sa kanya. Pagpasok niya sa kanyang apartment, isinara niya ang pinto at sumandal dito. Doon, sa katahimikan ng kanyang munting espasyo, bumuhos ang lahat. Hinayaan niyang bumagsak ang mga luha, binabasa ang screen ng kanyang cellphone. Gulat, pagkalito, sakit, galit. Kinuha niya ang kanyang cellphone, ang mga daliri ay nanginginig habang tinitipa ang pangalang naririnig niya kanina, Denver Alcantara. Ang mga resulta ng paghahanap ay lumabas na parang isang rumaragasang alon. Handa siyang lunurin. Denver Alcantara, the youngest CEO in Alcantara Holdings history. Forbes, Denver Alcantara joins the billionaires list. Asia's most eligible bachelor, a glimpse into the private life of Denver Alcantara. Ang bawat headline ay isang sampal. Ang bawat litrato niya sa mga business magazine, sa mga charity ball, na napapalibutan ng mga mayayamang tao, ay isang patunay ng napakalaking agwat sa pagitan ng kanilang mga mundo. Isang tanga. Iyon ang naramdaman niya. Isang tanga na naniwala sa isang fairy tale. Ang simpleng lalaki na may malulungkot na mata ay isang bilyonaryo pala na marahil ay naghahanap lang ng panandaliang libangan. Ang komento ni Jay ay paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya. A simple night out with a simple girl? Pinaglalaruan lang ba siya nito? Isa ba siyang eksperimento? Isang social project para sa isang mayamang lalaking nababagot sa kanyang buhay? Ang sakit ay napalitan ng galit. Galit kay Denver. At galit sa kanyang sarili sa pagiging napakadaling mauto. Kasabay ng pagbuhos ng kanyang luha, ang pagbuhos ng malakas na ulan sa labas. Tila nakikidalamhati ang langit sa kanya. Ilang sandali pa, isang katok sa pinto, ang pumunit sa katahimikan. Isang katok na mahina, ngunit desperado. Alam niya kung sino iyon. Kian, please, mag-usap tayo. Narinig niyang sabi ni Denver mula sa labas. Ang boses ay bahagyang nababasag. Hindi siya sumagot. Kian, parang awa mo na. Hayaan mo akong magpaliwanag. Sa wakas,
Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang kanyang pride, ang kanyang pinakamatibay na sandata, at ang kanyang pinakamalaking kahinaan ang nagtulak sa kanya na tumayo at buksan ang pinto. Nakatayo si Denver sa labas, basang-basa sa ulan. Ang kanyang buhok ay tumutulo. Ang kanyang damit ay dikit na dikit sa kanyang katawan. Ngunit hindi ang itsura nito ang napansin ni Keen, kundi ang desperasyon sa mga mata nito. Lahat ba yon kasinungalingan? Malamig niyang tanong. Ang bawat salita ay may bigat. Hindi. Ken, hindi. Ang pagkikita natin sa jeep, ang mga pag-uusap sa kantin, ang dinner kanina, isa lang ba yung laro para sa'yo? Hindi Ken. Maniwala ka. Lahat ng yon totoo. Ang nararamdaman ko para sa'yo, totoo yon. Lumapit ito. Sinusubukang abutin ang kanyang kamay, ngunit umatras siya. Totoo? Paanong magiging totoo kung ang mismong pagkatao mo, itinago mo sa akin? Sigaw niya. Hindi na napigilan ang galit na kanina pa kumukulo sa kanyang dibdib. Ginawa mo akong tanga, Denver. Hinayaan mo akong isipin na pareho lang tayo, na naiintindihan mo ang buhay ko. Pero ang totoo, isa ka palang bilyonaryo na pwedeng bilhin ang buong ospital kung gugustuhin mo. Ginawa ko yon para protektahan ka. Para protektahan tayo, ganting paliwanag ni Denver. Dahil kapag nalaman ng mga tao, sisirain ka nila. Gagamitin ka nila laban sa akin, katulad ng ginawa ni Jay. Hindi mo ako kailangan kandapang protektahan, sagot ni Keen. Ang kailangan ko ay katotohanan. Ang kailangan ko ay tiwala. Isang bagay na hindi mo ibinigay. Kinuha niya mula sa kanyang leeg ang isang maliit na silver na kwintas na may star pendant. Isang simpleng regalo na ibinigay sa kanya ni Denver noong isang araw. Isang regalong inakala niyang pinag-ipunan nito. Inilagay niya ito sa palad ni Denver. Hindi ko kailangan ng awa mo o ng mga laruan mo. Ang sakit sa mga mata ni Denver nang makita nito ang kwintas ay halos magpatinag sa kanya. Ngunit pinatigas niya ang kanyang puso. Kean, huwag mong gawin to. Pakiusap nito. Tinalikuran niya ito at isinara ang pinto ng malakas. Isang malakas na kalabog na nagsasara sa lahat ng namagitan sa kanila. Narinig niya ang tunog ng pag-lock nito. Sumandal siya sa pinto, nanginginig. Sa labas, narinig niya si Denver na tinatawag ang kanyang pangalan bago unti-unting humina at napalitan na lamang ng walang katapusang lagaslas ng ulan. Huwag mo na akong hahanapin. Bulong niya sa kawalan. Please, huwag na. Naging isang makina si Ken. Sa mga sumunod na araw, iyon ang naging definisyon niya sa kanyang sarili. Gigising siya sa umaga, papasok sa ospital, gagawin ang kanyang trabaho nang may perpektong kahusayan at uuwi sa gabi para matulog sa isang pagod na hindi na niya halos maramdaman. Automatiko ang bawat galaw, mekanikal ang bawat ngiti na ibinibigay niya sa kanyang mga pasyente. Okay ka lang ba, Kean? Tanong sa kanya ng isang kapwa nurse. Matamlay ka yata nitong mga nakaraang araw. Pagod lang siguro. Sagot niya, isang sagot na naging dekahon na. Sinadya niyang iwasan ang hallway ng ICU. Kung kailangan niyang pumunta doon, naghahanap siya ng ibang ruta. Ayaw na niyang makita ang kwarto kung saan nakaratay ang lolo ni Denver. Ayaw na niyang makita ang pwesto kung saan sila unang nagkausap. Ayaw na niyang maalala ang lahat. Tama ang desisyon niya. Iyon ang paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Hindi sila para sa isa't isa. Langit ito, lupa siya. Ang anumang relasyon na mabubuo sa pagitan nila ay tiyak na hahantong lang sa mas malaking sakit. Mas mabuti nang putulin habang maaga. Pero sa gitna ng gabi, kapag ang katahimikan na ang kanyang tanging kasama, hindi niya mapigilang hindi isipin, hinahanap pa kaya niya ako? At ang sagot na bumabalik sa kanya ay isang malamig na kirot sa kanyang dibdib.
Sa loob ng kanyang marangyang opisina sa tuktok ng isang gusali sa Makati, nakangisi si Jay Alcaraz habang tinitingnan ang mga litratong nakakalat sa kanyang mesa. Hindi ito mga litrato ng mga business chart o stock market. Ito ay mga litrato ni Kian, mga litratong kuha mula sa malayo. Si Kin, na naglalakad papasok ng ospital. Si Kian na kumakain mag-isa sa kantin. Si Kin, na pagod na naghihintay ng masasakyan. Ang plano niyang ibunyag ang pagkatao ni Denver sa harap nito ay hindi naging sapat. Oo, nasaktan niya si Denver. Sigurado siya doon. Ngunit hindi ito sumuko. Hindi ito lumuhod. Kailangan niya ng mas matinding alas. Ang kahinaan ng isang alkantara. Bulong niya sa sarili habang hinahaplos ang isang litrato ni Kian. Hindi pera, hindi kapangyarihan, kundi isang simpleng babae. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang tauhan. Nasaan na siya? Malamig niyang tanong. Papalabas na po ng ospital, boss. Sagot sa kabilang linya. Siguraduhin niyong malinis ang trabaho, utos ni Jay. Gusto kong makita kung hanggang saan ang tapang ni Denver Alcantara kapag ang pinakamahalagang piyesa sa laro niya ay nasa kamay ko na. Ibinaba niya ang telepono, isang ngiting demonyo ang nakaguhit sa kanyang mga labi. Ang paghihiganti ay isang pagkain na masarap ihain ng malamig. At ngayong gabi, magpipiesta siya. Gabi na nang makalabas si Kian. Para makaiwas sa traffic, nagpasya siyang dumaan sa isang eskinita. Isang shortcut na madalas niyang gamitin. Mas tahimik dito, mas mabilis. Ngunit ngayong gabi, ang katahimikan ay tila iba. Nakakabingi. Ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng kanyang mga yabag sa semento. Bigla, naramdaman niya ito. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Isang malamig na kaba. Ang pakiramdam na may mga matang nakatitig sa kanya mula sa dilim. Binilisan niya ang kanyang paglakad. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Mali ang desisyon niyang dumaan dito. Dapat ay nag-jeep na lang siya. Nang malapit na siya sa dulo ng eskinita, kung saan tanaw na niya ang mas maliwanag na kalsada, isang itim na van ang biglang huminto sa kanyang harapan. Walang ingay, na parang isang multo. Ang mga headlight nito ay nakakasilaw. Pansamantalang bumulag sa kanya. Napatigil siya. Ang kanyang puso ay tila umakyat sa kanyang lalamunan. Bumukas ang sliding door ng van. Bago pa man siya makasigaw, bago pa man niya maintindihan ang nangyayari, isang malakas na braso ang humablot sa kanya mula sa likuran, habang ang isang kamay na may panyong basa at may matapang, matamis na amoy ay biglang tumakip sa kanyang bibig at ilong. Nagpumigla si Kian. Ginamit niya ang lahat ng natitirang lakas sa kanyang katawan. Sinipa niya, iwinasiwas ang kanyang mga kamay, ngunit ang mga humahawak sa kanya ay parang bakal. Napakarami nila. Napakalakas. Ang nakakasulasok na amoy mula sa panyo ay pumapasok sa kanyang sistema. Naramdaman niya ang unti-unting panghihina ng kanyang mga kalamnan. Ang kanyang paningin ay nagsimulang manlabo. Isang pangalan ang sumigaw sa kanyang isipan, Denver. Ang huli niyang naramdaman ay ang pag-angat sa kanya mula sa lupa at ang marahas na pagpasok sa kanya sa loob ng malamig at madilim na van. Ang huli niyang nakita ay ang unti-unting pagdilim ng mga ilaw sa dulo ng eskinita. Bago siya tuluyang nilamon ng kadiliman, may mga gabi sa buhay ni Denver na ang katahimikan ay isang luho. Ngunit ngayong gabi, ang katahimikan sa kanyang malawak na penthouse unit ay isang parusa. Nakakabingi, puno ng pag-aalala. Kanina pa niya sinusubukang tawagan si Kian. 1 beses, 2 beses, 10 beses. Ang bawat tawag ay walang sagot, diretso sa voicemail. Baka lowbat lang, sabi niya sa sarili. Sinusubukang pakalmahin ang isang malamig na kaba na unti-unting gumagapang sa kanyang sistema. O baka pagod lang at nakatulog na agad.
Pero may isang boses sa likod ng kanyang isip na hindi naniniwala sa mga palusot na yon. Isang boses na nagsasabing may mali. Hindi na siya nag-aksaya pa ng panahon. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse at mabilis na umalis. Hindi na niya ininda ang bilis ng takbo. Ang kailangan niya lang ay makumpirma na ligtas si Kian, na ang lahat ng ito ay paranoia niya lang. Una niyang pinuntahan ang ospital. Nagtanong siya sa mga nurse na papalabas pa lang. Nakita niyo ba si Kian? Halos hingal niyang tanong. Umiling lang sila. Kanina pa po siya umuwi, sir. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng mas mabilis. Sumakay siyang muli sa kotse at pinaharurot ito papunta sa apartment ni Kian. Ang bawat pulang ilaw sa traffic ay tila isang personal na insulto, isang pagsubok sa kanyang humihinang pasensya. Nang makarating siya sa tapat ng gusali, umakyat siya ng hagdan. Nang dala-dalawa ang hakbang, kumatok siya sa pinto. Kian? Kian, andyan ka ba? Walang sagot. Kumatok siyang muli, mas malakas ngayon. Kian, ako to! Si Denver, please buksan mo to! Katahimikan lang ang isinagot sa kanya. Doon bumigay na ang lahat ng pagpipigil niya. Ang kaba ay naging purong takot. Sa isang desperadong kilos, umatras siya at malakas na sinipa ang pinto. Isang sipa. Dalawa. Sa pangatlo, bumigay ang sira-sirang lock. Bumukas ang pinto. Ang tumambad sa kanya ay isang apartment na madilim at walang katao-tao. Ang lahat ay nasa ayos. Walang bakas ng gulo. Ngunit ang kawalan ng presensya ni Kian ay mas nakakatakot kaysa sa anumang kaguluhan. Wala siya dito. Habang nakatayo siya sa gitna ng sala, balisang nag-iisip kung ano ang susunod na gagawin, biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Nanginginig ang mga kamay niyang sinagot ito. Hello? Kamusta, Denver? Ang boses sa kabilang linya ay malamig, nang uuyam, at higit sa lahat, pamilyar. Si Jay. Nasaan siya? Sigaw ni Denver, ang boses ay puno ng puot. Jay, nasaan si Kian? Isang tawa ang narinig niya mula sa kabilang linya. Isang tawang puno ng tagumpay. Naghahanap ka ba ng isang tao? Baka makatulong ako. Isang ping mula sa kanyang telepono ang nagpahiwatig ng isang bagong mensahe. Binuksan niya ito at ang kanyang mundo ay gumuho. Ito ay isang litrato. Si Kian, nakatali sa isang upuan, walang malay. Ang buhok ay nakakalat sa kanyang mukha. Mayroon siyang maliit na galo sa pisngi. Naramdaman ni Denver na nawalan ng hangin ang kanyang mga baga. Ang takot na kanina pa niya nararamdaman ay napalitan ng isang bagay na mas malala. Isang matinding pagsisisi na tila dumudurog sa kanyang puso. Kasalanan niya, ang mga kasinungalingan niya, ang pagtatago niya, ang lahat ng ito ang naglagay kay Kian sa panganib. Hayop ka, bulong niya sa telepono. Ang boses ay nanginginig sa galit. Hayop mo ka, Jay. Simple lang ang gusto ko, Denver, sabi ni Jay. Ang boses ay naging seryoso. Ang mga pinag-aawayan nating shares sa kumpanya. Ibigay mo sa akin ang lahat ng yon. Kapag nasa kamay ko na baka sakaling ibalik ko siya sa'yo ng buo. Si Denver ay napatingin sa litrato ni Kian, sa kanyang maputlang mukha. Ang babaeng nasaktan niya. Ang babaeng itinulak niya palayo. At ngayon, ang babaeng nasa bingit ng kamatayan dahil sa kanya. Sa sandaling iyon, walang halaga ang pera. Walang halaga ang kumpanya. Walang halaga ang lahat maliban sa buhay ni Kian. Ang kanyang mga mata ay namula sa pinaghalong galit at takot. Ang kanyang mga kamay ay kumuyom ng napakahigpit. Sumigaw siya sa telepono, isang sigaw na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Huwag mong sasaktan si Kian. Naririnig mo ba ako? Huwag mo siyang sasaktan. Kahit anong gusto mo ibibigay ko. Ibinaba ni Denver ang telepono.
Ang takot na kanina pa dumudurog sa kanya ay biglang naglaho. Pinalitan ito ng isang bagay na mas dalisay at mas mapanganib, isang malamig na galit. Wala ng Denver na simple, wala ng pagtatago. Ngayong gabi, ang makikilala ni Jay Alcaraz ay ang tunay na Denver Alcantara. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagsimulang tumawag. Hindi sa pulis, hindi pa. Ang una niyang tinawagan ay si Marcus, ang pinuno ng kanyang personal security team, isang dating military intelligence officer. "Marcus, I need a trace." "Now," sabi niya. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat na hindi matatawaran. "Isang unregistered number. I'm sending you the details. Gamitin niyo ang lahat. Cell tower triangulation, satellite access, lahat. I want a location in 10 minutes. "Sir, anong nangyari?" "No questions, just do it." Ibinaba niya ang tawag at agad na tinawagan ang kanyang tech team. "Pull up all surveillance footage within a 1-kilometer radius of St. Luke's Hospital and Keen's apartment for the last 3 hours. I'm looking for a black van. Run facial recognition on anyone suspicious. Go." Pagkatapos ng mga utos, nagtungo siya sa kanyang walk-in closet. Hindi ang mga mamahaling suit ang kinuha niya, kundi isang pares ng itim na cargo pants, isang dark gray shirt at combat boots. Habang nagbibihis, isang alaala ang bumalik sa kanya. Isang alaala ng kadiliman, ng takot, noong siya mismo ay kinidnap noong teenager pa lamang siya. Ang traumang iyon ang nagtulak sa kanya na pag-aralan ang lahat ng klase ng self-defense, tactical training, at survival skills. Isang sikreto na walang sino mang nakakaalam. Isang sikreto na inakala niyang hindi na niya kailanman gagamitin. Nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang address mula kay Marcus, isang abandonadong warehouse sa Tondo. "Team is on the way, sir. ETA is 15 minutes wait for backup." "No," sagot ni Denver habang sinusuot ang isang pares ng leather gloves. "Tell them to coordinate with the police and surround the perimeter. But I'm going in alone." Bago pa man makasagot si Marcus, ibinaba na niya ang tawag. Ito ay personal. Ang warehouse ay tila isang malaking kalansay sa gitna ng dilim. Amoy kalawang at nabubulok na kahoy ang sumalubong sa kanya. Ipinark niya ang kotse sa malayo at gumalaw na parang anino sa paligid. Walang ingay siyang nakaakyat sa isang bintanang sira. Mula sa itaas, sa isang metal na pasilyo, nakikita niya ang lahat. Nasa gitna ng malawak na sahig si Kian, nakatali pa rin sa upuan. Gising na ito, ang mga mata ay puno ng takot. Sa harap nito ay si Jay. May hawak na baso ng alak, nagyayabang sa dalawa nitong tauhan. "Tingnan niyo," sabi ni Jay. Itinuturo si Kian. Ito ang presyo ng isang imperyo. Isang nurse lang pala ang katapat ng isang alkantara. Bumaba si Denver mula sa pasilyo na parang isang multo. Ang kanyang mga paa ay halos walang tunog. "Ang hindi mo alam, Jay," sabi ni Denver. Ang boses niya ay umaling-awngaw sa buong warehouse, ay kung ano ang handang gawin ng isang alkantara para sa kanya. Nagulat si Jay. Ang kanyang mga tauhan ay agad na sumugod kay Denver. Pero ang Denver na kaharap nila ay hindi isang CEO na sanay lang sa boardroom. Ang kanyang bawat galaw ay mabilis at may layunin. Isang siko sa lalamunan ng isa. Isang sipa sa tuhod ng pangalawa. Ang laban ay marumi at brutal. Nakatanggap siya ng isang suntok sa tagiliran na nagpaigting sa kanyang hininga. Ngunit binaliwala niya ang sakit. Habang nangyayari ang lahat, nagising ang diwa ni Kian. Ang lalaking nakikita niyang lumalaban ay hindi ang Denver na nakilala niya. Ito ay ibang tao. Desidido, mapanganib, isang taong handang pumatay para sa kanya. At sa kabila ng takot, isang bagong damdamin ang umusbong sa kanyang puso. Paghanga. Sa isang mabilis na kilos, napabagsak ni Denver ang dalawang tauhan. Ngayon, silang dalawa na lang ni Jay ang natitira. "Hayop ka," sabi ni Jay, dinampot ang isang tubo.
Ikaw ang nagsimula nito, sagot ni Denver, dahan-dahang lumalapit. Mabilis na pinakawalan ni Jay ang kanyang galit. Ngunit si Denver, dahil sa kanyang training, ay mas mabilis. Sinalubong niya ang atake, inagaw ang tubo, at ginamit ito para patamaan ang balikat ni Jay na naging sanhi ng pagbagsak nito sa sahig. Hindi na nagsayang ng oras si Denver. Tumakbo siya papunta kay Ken at mabilis na kinalag ang mga tali nito. "Ken," sabi niya, hinahawakan ang mukha nito. "Ayos ka lang ba? Sinaktan ka ba nila?" Nakatitig lang si Denver, hindi makapaniwala sa lahat ng nakita. Tumango lang siya. Ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Niyakap siya ni Denver ng mahigpit, ipinaparamdam ang seguridad na matagal na niyang hinahanap. Hinalikan nito ang kanyang noo. "Nandito na ako. Hindi na kita iiwan." Sa sandaling iyon, sa gitna ng maruming warehouse, naramdaman nilang dalawa ang isang koneksyon na mas malakas pa kaysa dati. Ngunit biglang, ang tunog ng mga sirena ng pulis ay nagsimulang marinig mula sa labas. Papalapit ng papalapit. Napagtanto ni Jay na wala na siyang takas. Sa isang huling desperadong kilos, bumangon siya mula sa sahig, dumampot ng isang matulis na piraso ng nabasag na bote at mabilis na hinablot si Kian palayo kay Denver. Itinutok niya ang matulis na bubog sa leeg ni Kian. Pumasok ang mga pulis. Ang kanilang mga baril ay nakatutok. "Huwag kayong lalapit!" Sigaw ni Jay. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng purong kabaliwan. Itinulak niya ang bubog palapit sa balat ni Kian. Sapat lang para magdulot ng isang maliit na hiwa. Isang galaw pa, mamamatay siya. Ang lamig ng bubog sa kanyang leeg ay nagpapakalat ng yelo sa buong ugat ni Kian. Ang bawat paghinga ni Jay sa kanyang likuran ay isang mainit at nakakasulasok na paalala ng panganib. Nakikita niya ang mga pulis, ang kanilang mga baril, at sa gitna ng lahat, nakita niya si Denver. Ang mga mata ni Denver ay nakatuon lamang sa kanya. Sa kabila ng kaguluhan, sa kabila ng panganib, ang nakita ni Kian sa mga mata nito ay hindi takot, kundi isang pangako. Isang pangako na hindi siya nito pababayaan. "Jay, bitawan mo siya," sabi ni Denver. Ang kanyang boses ay kalmado sa isang paraan na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Tapos na ang laro. "Hindi pa hanggat hindi ako nananalo," sigaw ni Jay. Ang kanyang paghawak kay Kian ay lalong humigpit. "Walang mananalo dito, Jay," malumanay na sabi ng isang bagong boses mula sa pintuan ng warehouse. Lahat ay napalingon. Nakatayo doon, nakaupo sa isang wheelchair, na tinutulak ng isang nurse, ay isang matandang lalaki. Mahina ang pangangatawan nito, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas at puno ng awtoridad. Si Lolo Miguel. "Lolo?" Bulong ni Denver, hindi makapaniwala. "Kamusta, Jay?" sabi ng matanda. Matagal na tayong hindi nagkita. Natigilan si Jay. Ang pagkagulat sa kanyang muka ay sapat na para bahagyang lumuwag ang kanyang paghawak kay Kian. "Anong ginagawa mo dito? Paanong?" Ang galit ay isang lason na kayang bumuhay kahit sa halos patay na, sagot ni Lolo Miguel. "Narinig ko ang lahat. Ang pag-uusap niyo ni Denver sa telepono. Isang nurse ang tumulong sa akin. Ginamit ni Denver ang pagkakataong iyon. Sa isang mabilis na kilos na hindi napansin ni Jay, sumenya siya sa hepe ng pulisya. "Pinatay mo ang tatay ko!" Akusa ni Jay. Ang kanyang atensyon ay na kay Lolo Miguel na. "Inagaw mo ang kumpanya niya. Nilinlang mo siya." Umiling si Lolo Miguel, isang bakas ng lungkot ang dumaan sa kanyang mukha. "Hindi ko siya pinatay, Jay. Si Ricardo ang pinakamatalik kong kaibigan. Sinubukan ko siyang tulungan." "Sinungaling." "Ang tatay mo." Pagpapatuloy ng matanda, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. "Ay nalulong sa sugal. Ibinenta niya ang kanyang mga shares
nang hindi ko nalalaman para magbayad ng kanyang mga utang sa kasino. Nang malaman ko, huli na ang lahat. Sinubukan kong bilhin muli ang mga shares. Sinubukan kong isalba ang kumpanya para sa kanya. Pero siya mismo ang sumuko. Ang atake sa puso na pumatay sa kanya ay hindi dahil sa akin, kundi dahil sa kahihiyan at pagsisisi. Ang bawat salita ni Lolo Miguel ay tila isang malakas na sampal kay Jay. Ang kwento ng pagtataksil na pinaniwalaan niya sa buong buhay niya ay unti-unting gumuho sa harap niya. Sa sandali ng kanyang pagkalito, kumilos ang mga pulis. Mabilis, tumpak. Isang pulis ang humablot sa kamay ni Jay na may hawak na bubog, habang ang isa pa ay pinilipit ang kanyang braso at pinusasan siya. Tapos na. Agad na tumakbo si Denver palapit kay Keen. Niyakap ito at inilayo sa kaguluhan. Tapos na! Bulong ni Denver sa kanyang buhok. Ligtas ka na! Sa ospital, matapos gamutin ang maliit na sugat sa kanyang leeg at masigurong maayos ang kanyang kalagayan, dinala siya ni Denver sa kwarto ni Lolo Miguel. Ang matanda ay nakahiga na muli. Pagod, ngunit may ngiti sa mga labi. Salamat sa iyo, iha, sabi ni Lolo Miguel kay Kian. Kung hindi dahil sa pag-aalaga mo, baka hindi na ako nagising. Trabaho ko po yon, Lolo, sagot ni Ken, nahihiya. Hindi, giit ng matanda. Higit pa sa trabaho ang ginawa mo. Tumingin ito kay Denver. Alagaan mo siyang mabuti, apo. Bihira kang makahanap ng ginto sa mundong ito. Nang maiwan silang dalawa ni Denver sa hallway, isang pamilyar ngunit bagong katahimikan ang namagitan sa kanila. Hindi na ito ang katahimikan ng pagdududa, kundi isang katahimikan na puno ng mga bagay na kailangan nilang sabihin. Denver! Nagsimula si Kian. Keen! Sabay nilang sabi. Bahagya silang natawa. Ikaw muna, sabi ni Denver. Huminga ng malalim si Keen. Yung nakita ko kanina sa warehouse, yung paraan ng paglaban mo, sino ka ba talaga? Tumingin si Denver sa kanya at sa pagkakataong ito, walang pader, walang tinatago. Ang nakita ni Keen ay purong katapatan. Ako si Denver Alcantara, isang CEO. Simula niya siya. At ako rin si Denver, isang lalaking kinidnap noong bata pa, na natakot na mangyari ulit iyon. Ako si Denver, na natakot na baka pera lang ang habol sa kanya ng mga tao. At ako rin. Si Denver, ang lalaki sa jeep, na unang beses naramdaman na may nakakita sa kanya, hindi sa apelyido niya. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Patawarin mo ako. Sa pagsisinungaling ko, Keen, mali ako. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Keen, ngunit hindi ito luha ng sakit. Patawarin mo rin ako, sagot niya. Dahil sa pride ko, hindi kita pinakinggan, hindi kita pinagkatiwalaan. Sa gitna ng puting hallway ng ospital, sa gitna ng amoy ng gamot at antiseptiko, nahanap nila ang kanilang sarili. Walang kasinungalingan, walang pagtatago. Ang tanong na lang ay, paano sila magsisimulang muli mula dito? Makalipas ang isang buwan, maraming nagbago. Si Jay Alcaraz ay nahaharap sa maraming kaso, hindi lang kidnapping, kundi pati na rin ang corporate sabotage na matagal na pala niyang ginagawa laban sa kumpanya ni Denver. Ang imperyong sinubukan niyang buuin sa galit ay gumuho na. Si Lolo Miguel naman ay mabilis na nakakarecover. Araw-araw, mas lumalakas sa sito. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay wala sa kanyang pisikal na kalusugan, kundi sa kanyang mga mata. Ang dating lungkot ay napalitan ng saya, lalo na kapag nakikita niyang magkasama ang kanyang apo. At si Kian, ang relasyon ni na Denver at Keen ay dahan-dahang binubuo muli. Bawat piraso ay maingat na inilalagay sa tamang lugar. Tinitiyak na ang pundasyon nito ay hindi na kasinungalingan, kundi purong tiwala at pag-unawa. Ipinakita ni Denver kay Keen ang mundo niya. Hindi ang mundo ng mga boardroom meeting o mga high society party,
kundi ang mundo ng kanyang puso. Ikinuwento niya ang kanyang mga takot, ang kanyang mga pangarap, at ang kanyang kalungkutan. Ipinakita rin ni Kian kay Denver ang kanyang mundo. Isang mundong simple, puno ng responsibilidad, ngunit masaya sa sarili nitong paraan. Isang hapon, isinama siya ni Denver sa bahay ampunan na matagal na nitong tinutulungan ng palihim. Doon, nakita ni Kian kung paano nakikipaglaro si Denver sa mga bata. Kung paano ito tumawa ng malaya na walang bigat ng pagiging isang CEO. Doon niya tuluyang nakita ang tunay na Denver Alcantara. Isang Sabado ng hapon, sinundo ni Denver si Kian. Ngunit sa halip na ang kanyang mamahaling kotse ang dala nito, isang pamilyar na tunog ng makina ang narinig niya. "Tara," sabi ni Denver, nakangiti habang nakatayo sa estribo ng isang halos walang lamang jeep. Natawa si Kian. "Seryoso ka? Dito nagsimula ang lahat, hindi ba?" Sagot nito. "Nararapat lang na dito rin tayo magsimula ulit." Sumakay si Kian. Umupo sila sa parehong pwesto nung una silang nagkita. Habang umaandar ang jeep, ang hangin na dumadampi sa kanilang mga mukha ay tila naghuhugas sa lahat ng sakit ng nakaraan. Walang mamahaling relo, walang magagarang damit. Sila lang, si Kian at si Denver. Ipinahinto ni Denver ang jeep sa isang simpleng parke. Naglakad-lakad sila sa ilalim ng mga puno, sa gitna ng mga naglalarong bata at mga magkasintahang magkahawak kamay. Huminto sila sa harap ng isang maliit na lawa. Ang papalubog na araw ay nagpinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan. "Kian," sabi ni Denver. Humarap ito sa kanya at hinawakan ang kanyang dalawang kamay. Ang puso ni Kian ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Nang una kitang makita sa jeep, ang nakita ko ay isang babaeng pagod pero hindi sumusuko. Isang babaeng may mabuting puso. Hindi ko nakita ang isang nurse. Hindi ko nakita ang isang simpleng babae. Ang nakita ko ay si Kian. Huminga ito ng malalim. "Ayokong maging CEO mo. Ayokong maging benefactor mo. Ang gusto ko ay maging si Denver na nakilala mo sa jeep. Ang lalaking gustong makasama ka sa lahat ng biyahe ng buhay, masikip man o maluwag." Dahan-dahan itong lumuhod. Mula sa kanyang bulsa, hindi isang kahon ng mamahaling singsing ang kinuha nito. Ang kinuha nito ay ang silver na kwintas na may star pendant, ang kwintas na isinauli sa kanya ni Kian. "Hindi ko maipapangako sa iyo ang isang perpektong buhay, Kian. Magkakaroon pa rin ng mga problema. Magkakaroon pa rin ng mga pagsubok. Pero ipinapangako ko, hinding-hindi na ako magsisinungaling sa'yo. Ipinapangako kong haharapin natin ang lahat ng magkasama." Inabot nito ang kwintas sa kanya. "Kian, pakasalan mo ako. Buuin natin ang sarili nating kwento, hindi base sa pera o estado sa buhay, kundi base sa tiwala at pagmamahal." Tumulo ang mga luha sa mata ni Kian. Mga luha ng purong kaligayahan. Wala ng pride. Wala ng takot. Tumango siya, hindi makapagsalita. Isinuot muli ni Denver ang kwintas sa kanyang leeg. Pagkatapos, tumayo ito at niyakap siya ng mahigpit. Sa di kalayuan, isang itim na luxury car ang nakaparada. Naghihintay. Ang driver ay nakatayo sa labas. Handang pagbuksan sila ng pinto. Ngunit hindi sila lumingon doon. Sa halip, magkahawak kamay, naglakad sila palayo sa parke. Hindi papunta sa sasakyan. Naglakad sila papunta sa sakayan ng jeep. Handa nang simulan ang kanilang bagong biyahe ng magkasama.